Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Boy. At eto na nga, pag-usapan po natin, pagpatuloy natin yung ating video kahapon. At grabe ho yung mga sinabi pa dito. Talagang wag ho kayong bibitaw kasi talagang eto, ay nako, finish na. Yun yung masasabi ko, finish na. Pag ito, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, pag ito hindi pa nagising ang mga Pilipino at na para bagang naging normal na lang ang nakawan tayo ng mga politiko, ng mga government official, abay kasalanan na ho natin kung bakit babagsak itong bansa natin. Abay kasalanan na ho natin kung bakit naghihirap tayo. Abay kasalanan na natin kung bakit nagtataasan ng bilihin at pumapangit ang serbisyo hindi lamang po ng mga government projects o government agencies, pero yung mismong serbisyo na basic services. Pag pumangit yan, kasalanan na ho natin kasi nakatunga nga lamang po tayo dito ho sa mga sinasabit, nire-reveal ho nitong mga magigiting nating mga dating sundalo ho. Ito dating mga Marines. Alam nyo ho ba pag sinabi mong Marines, yan ho yung para bagang elite forces, para bagang ito yung pinaka iba. Hindi ko naman sinasabi yung ibang ano ng AFP ay hindi matikas. Pero pag sinabi mong Marines, ito yung talagang lumalaban. Ito yung talagang hindi umuurong sa labanan. Sabi ko nga dito may kausap ako kaganina lang. Alam mo, kwentuhan namin ito tungkol dito. Alam mo, pag ito, hindi pa po nagising ang mga Pilipino, merong magigising. Sigurado ako. Sabi nung iba kasi, Banat Bay, yung mga sundalo natin, tila, bingi at pipi na, tila natapalan na rin ng pera. Hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala. Maaari siguro doon sa iilan. Hindi ko naman pwedeng sabihin perpekto. Merong mga iilan, lalo na po yung mga matataas ang nakatungkulan. Pero yung mga nasa baba, yung mga kernel, kapitan, mga major, sigurado ko gising na mga diwa. Ito yung mga malilinis pa ang yung budhi. At talagang kita mo nga yung isang naalala nyo, wag nyo kakalimutan to, yung isa latest na court martial dahil nagsabi siya na inuurong niya na suporta niya sa chief o sa commander-in-chief. 'Di ba? So, naalala niyo yun, tapos biglang dinitain, tapos kino-court martial. Marami pang ganyan. Marami pa. At etong mga to, sa tingin ko kaya binanggit yung pangalan. Di ba? Nakita niyo sa mga unang binanggit nila yung mga pangalan nila. Alam mo, magandang pangitain yun yung pagbanggit ng kanilang pangalan. Ibig sabihin, pag kami ginipit, lantaran namin binanggit ang aming pangalan. Pag kami ginipit, nako, good luck sa atin. Hindi ako nagbibiro. Iba ho ito mga ito. Iba ho ito mga ito. Sigurado akong hindi magbibingi-bingihan sa katotohanan itong mga Marines natin. Ako naniniwala ako dyan. Hindi ho sila. Sila ho ay tinawag ng konstitusyon natin na protector of the people. And the abuser of the people, walang iba kung hindi yung mga nakatanggap, pasimuno ng pagnanakaw, at sigurado akong poprotektahan tayo nitong mga Marines natin na ito, itong mga active Marines. Pero itong mga to, mga retired na po ito. Pero yung mga active Marines, sigurado akong hindi magbubulag-bulagan yan. Ituloy natin yung kaninang, yung kahapon nating, pag hindi nyo pa po napapanood yun, pambihira. Mahuhuli kayo sa putukan, ika nga. Panoorin natin. Follow up lang. Kung hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang natin? Sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan Ayan. ang mga impormasyon na ito. Ayan. At in a democracy, people decide. No? Kung ano sa tingin ng ating mga kababayan ang dapat gawin, ay siyang masusunod. At
umaasa kami, umaasa ako, umaasa tayong lahat Mm. na sa tamang panahon ang mga kababayan natin, tayong lahat ng mga Pilipino ay gumawa ng tamang hakbang para maiangat ang ating bansa sa kumunoy na kung saan tayo nakalagmak ngayon. Next question. Yan talagang kumunoy. Kumunoy na ho nangyayari sa atin. Alam mo kung bakit kumunoy? Di ba naalala, ewan ko, nung nauso ito nung 80s, 90s, asensya na sa mga patay pa nun. Mga patay. Yung mga hindi pa buhay. Di anong tawag mo doon? Patay. Sa mga hindi pa buhay nung panahon na yun. Alam mo, usong-uso sa pelikula yung kumunoy. Yung pagka umapak ka, tapos the more na gumalaw ka, the more ka lulubog. Parang gano'n na nangyayari sa Pilipinas yung kumunoy. Bakit? The more na nag-e-effort silang salbahin yung kanilang korupsyon, itong mga government official natin, lalo silang palubog ng palubog. Nagsimula yan, di ba? Yung sa in-announce sa SONA na 5,500 flood control. Ano nangyari? Kinabukasan, bumaha. Next SONA, sinabi naman, mahiya kayo. Kanino, ano nangyari? Yun yung mga yan yung inililigtas na ni Marcos yung sarili niya Di ba? Para bagang lumubog siya sa kumunoy kasi sinabi niya may 5,500 na flood control, yung pala wala. Tapos, inililigtas niya yung sarili niya, lalo siya lumubog at sinabi niya, mahiya naman kayo. Ano nangyari? Bumalentong sa kanya. Naglabas siya ng nagkautusan na i-create yung ICI. Naalala niyo? Ano nangyari? Mas lalo pa siya lumubog. Bakit? Nalaman natin na hindi pala seryoso. Bakit? Kita mo yung mga nag-resign doon. Sinabi nila wala namang budget, kalokohan na yan, wala nang kwenta yan. Lalo pa lumubog. Kaya nga kumunoy Habang sila ay sinasalba nila yung sarili nila, galaw sila ng galaw para masalba yung sarili nila, lalo sila lumulubog. Kaya malupit ito mga kababayan. Dwayne Diesel from Russia Today, RT International. You mentioned about ICC. I'd like to know if this document po, which will you send to the Ombudsman, kasama ba dyan yung ICC complaint? And can you expound more about your expose about the ICC po? Yes. Thank you. We will prove that the conduct of the ICC investigators in the Philippines is unprecedented because they were dined and wined by people who are publicly known to be opponents of the people hosting them. Second, to prove that what the United States Department said, that ICC is a very corrupt institution, is being proven by this personal knowledge included in their affidavit. Maraming mga bagay-bagay pa na sa ngayon ay hindi namin maibahagi muna sa publiko. Pero sa tamang panahon, tamang forum, ay magbibigay pa kami ng karagdagang ebidensya na hihigit pa dito. Ito, we want to tease. This is a teaser for our government agencies. This is a teaser for ICC to look deeper into our allegations, and we are prepared to provide the answers for their questions. Yan. Question? Good morning. Almar Forzuelo sa SMNA po, sir. Nabanggit nyo kanina na hindi uusad yung reklamo ninyo dito sa Ombudsman nga at umaasa kayo na sa next administration na bibigyan ng pansin yung mga reklamo. Ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na kung sakasakaling I have to cut you. Wala akong sinabi na wala tayong pag-asa sa Ombudsman ngayon. What I said was, humahawak ako sa manipis na pag-asa na gagawin ng Ombudsman ang kanyang trabaho. At kung hindi naman, ay umaasa tayo na kung sino man
ang susunod na administrasyon ay tingnan ito. Buti pa si Sir, ano? Buti pa si Sir, merong paghawak sa ombudsman kahit pa paano. Pero Sir, sorry to say, the mere fact that they bended the law in putting the new ombudsman, it's prudent to say that we do not have any hope sa ating ombudsman. That is for sure. Because from the very beginning, di ba? From the very beginning, the basic foundation of ombudsman, hindi ho nila sinunod. Di ba? They did not follow or they did bend the law. So, paano mo masasabi, Sir, na may pag-asa pa? Maybe ako, itong tingin ko, maybe I think this is a legal move. Kasi, alam mo, sa batas, bago ka pumunta sa CA o dun sa Court of Appeals, pupunta ka muna sa RTC. Pero kung nasa RTC ka, kung ang inaakusahan mo ay public official, abay, dapat sa ombudsman ka muna. So, I think, for me, I think ang talagang purpose ni Sir is to follow the due process of law. Para hindi naman siyang maakusahan na propagandista lamang. Kasi kung ikaw ay isang propagandista at dinala mo lang basta-basta sa kalsada, baka mahaluan ka pa ng politika. Baka isipin pa ng tao, namumulitika lang ito kaya ganire. Diba? Maaring ganun. Pero dahil nga po sa tingin ko, si Sir, itong si attorney, ay malamang sa malamang, is following the due process. Now, it's up to us, Filipinos, na are we going to allow this to happen in our country? Na the due process hindi masunod? Paano natin masasabing the due process was not followed? Only one, wise to do. Yan ay ipasa mo sa ombudsman. Tapos pag tinanggihan ng ombudsman, alam na this. Pero at least pinasa niya. Sa tingin ko yun ang purpose . Itong mga alegasyon na ito. Binanggit ni VP Sara na sakasakaling manalo yung kanyang katandem, ang magiging mandato ng kanyang Vice President ay hahabulin yung mga mastermind sa pagnanakaw nga sa kabariban. Anong masasabi mo dito, Sir? Kami po naman, regardless of administration, now or the future administration, we are ready to cooperate. Kaya kami magsusumite sa ombudsman because the first action that I'm expecting from the ombudsman is to invite us and ask questions about their affidavit and more. Open kami na makipag-cooperate sa administrasyon na yon. Dito lang po, may iba lang. Pero dito medyo sabit siya dito . Willing to cooperate with the administration ngayon. Presidente nga mismo kasali . Paano ka magko-cooperate with the itong ating presidente, 'di ba? Itong administrasyon na to, kung yun namumuno mismo kasali. Medyo dito sa part na to, medyo nalito ako dun, Sir. Attorney, ano po yung here po, Attorney Eden Santos from Net25 ulit. Ano po yung main objective ninyo sa paglantad ng ating mga sundalo at paghahayag ng kanilang nalalaman dito sa maanomaliyang flood control mess at iba pang korupsyon? Hanggang saan po kayo hahantong? Gaano po yung tapang na ninyong lahat? Alam naman natin yung mga critics ng gobyerno ay pinatatahimik po, ilang congressman yung nasampahan ng kaso sa ethics, nasuspinde. May congressman na pinapalabas ng bansa dahil sa pagsasalita ng katotohanan. Kayo po, hanggang saan yung tapang at tibay ng ating mga sundalo para labanan ang korupsyon at mailabas po yung katotohanan? Now, as before, our intention is clear. We want to break the sense of impunity among our officials
na tinatrato nilang personal account nila ang kaban ng bayan. Gusto nating basagin yung impunity na yan. Isipin mo, hindi sila takot. No? Isipin mo yung mag-release ka ng pera para nakawin lang. That's why, in their affidavit, we want also former DBM Secretary Amena Pangandaman to account Yon. for her neglect and for accepting something in return for her oversight. Nandito si Secretary Pangandaman. Attorney, balikan ko lang po, pasensya na, balikan ko lang po, no, review lang natin. Ang nasa taas po ay si Bongbong Marcos. Ang nasa ilalim po niya ay isang Martin Romualdez at isang Zaldico. Sino po ang pinaka-leader or super admin na tinatawag? Nung group chat po ng ating mga Marines dito para magbaba ng utos na ang maletang ito ay papunta sa Paway, ang maletang ito ay papunta sa Aguado and all. Sino po? Yung chat group na sinasabi kanina ay minsan kasi dalawa lang ang kasama sa pag-deliver. At sasabihin na deliver kami ng ganito sa ganyan, no? So, yung ibang membro ng chat group, wala silang personal knowledge. Dahil dalawa o tatlo lang ang nakasama. Katulad ni Master Sergeant Tube, for example, siya at saka si Saldico lang ang nag-deliver, no? So, sineshare niya sa chat group nila. So, yun yung context ng chat group. Yung leaders, yung administrator ng chat group, kasama dyan, Sino? yung meron kasing 5 na trusted executive assistants ni Saldico. Sino nga? At kung nagde-deliver sila o di kaya nag-pick up ng pera, ay kasama sila. At ang mga ito ang inuutusan lang na magbuhat, no? Magbaba, mag-akyat, etc. Katulad halimbawa, merong isang government official, taga Bucor, siya ang nag-deliver ng pera kay Saldico. Halimbawa, isang congressman Grabe, no? Bucor. Alam mo, may nagkwento nga sa akin eh. Kasi, speaking of this Bucor, billions ang nanggagaling sa loob dahil sa droga. Billions kada buwan ang lumalabas dahil sa droga. Kasi alam mo, safety ka dun eh. Bakit doon niluluto? Isipin nyo ha, bakit, sa dami-dami naman, ba't di mo lutuin sa kitchen mo? Diba? Bakit doon? Kasi wala na eh. Doon, wala makakapasok na pulis. Alam nyo ba? Kasi ganun ang dynamics dyan eh. Iba ang Bucor, iba ang PNP. Naalala nyo yung panahon ni Bantag? Iba talaga doon. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ganito katindi ang kalakaran dyan. Kiwento sa akin ito. Very reliable person. Very, very reliable person. Kaya talaga, nadamay lang yung pinatay na vlogger. Nadamay lang yun. Tapos, gusto lang nilang matanggal si Bucor Bantag. 'Di ba? Gusto lang siyang madamay. Gusto lang mahanapan ng butas para kasuhan, para ipakulong, para matanggal doon. At ganoon ang ginawa kay Bantag. Kasi nga, si Bantag, straight. Duterte yan, hindi nakukurap. Straight yan eh. Dahil nga, nawala. Anong takdang po? Ba't bigla ako nawala doon? Hayop yun ah. Hoy, mag-resume ka nga, animal ka. Ayan, yan. Yawn. So, dahil nga po doon, yun ang ginamit para matanggal si Bantag, para mas mailabas nila ng malaya yung pera. Kaya nung napanood ko ito, yung nasinabi,
mantakin mo ha, sabi di umano, allegedly, ang sinasabi ni attorney, mula sa Bucor may pera. Idinili-deliver kay Zaldico. So, it's not the other way around na si Zaldico magbibigay sa Bucor. Hindi. Yung Bucor ang may pera. Kumukuha sila ng pera sa loob. Tapos binibigay kay Zaldi, di umano, according sa abogado nato. At si Zaldico, ibinibigay niya ngayon dun sa mga tulad ng presidente. Kita mo, sabi ko, putang ina, ano nangyari sa bansa namin? Di ba? Presidente tumatanggap mula sa loob. Anak ng weteng. Sino pa? Speaker? Sino pa? Mga congressman? Tumatanggap mula sa loob. Putang ina, lala nito, Brad. Pag eto hindi pa kayo nagising, ewan ko na lang. Na kontrakto, siya ang nag-deliver kay Zaldico. So sila, inaabangan yung delivery, then ina-account yung pera sa Valle Verde, dinadala sa Horizon. Yung sa Bucor naman, parang 8 maleta ba yun? 8 maleta ang dineliver kay Zaldico. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung binigay ng taga Bucor na yan. Grabe, no? 8 maleta. Galing sa Bucor, binigay kay Zaldico at si Zaldico pinamahagi niya sa mga congressman at sa presidente. Gago! Ano sa tingin nyo? Saan galing yun? Sa tingin nyo galing yun sa pagbebenta ng bag, pagbebenta ng pamaypay? Hindi. Drug money yun, ladies and gentlemen. Drug money yun. Yun lang naman ang kumikita dun eh. Alam naman yung pagbebenta ng ice candy, ice buko. Katarantaduhan, di ba? Sorry. So, all those times po na bit or binubuhat or ginugulong ninyo yung mga maletang yan, alam po ba nila na pera na po talaga ang laman? Alam niyo po na pera ang laman. O yung mga ex ba rin, no? Alam namin. Kasi papatayin ka dyan pagka nagnakaw ka eh. Ito po, no? Halimbawa nito. Makikita nyo yung portion na ito. Green up ko lang. Tuhod yan ng isa sa kanila. Tuhod niya. Nakuhanan nung nagpicture, no? So, alam nila na pera. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di
Sa harap ng kamera, walang halong